yung rice talaga sa Japan is ibang term. Kung makikita nyo yung mga wanggang, sobrang tataas ng wing, yung mga spoiler, mahaba yung mga, 'di ba? Pero well appreciated sa Japan. Sa mga di nakakalam ko ano tawag dito, ito tawag nila dito is churikawa. Okay? Saan ba nanggaling yung churikawa? Paano nag-umpisa or paano siya na-imply sa auto? Dati, Bososokugang, hindi na rin na iba yung label as sa mga Civic or sa mga Honda na lahat ng naka-Honda is fuckboy. Naku po, yari tayo dyan. Sana matapos na yun. Sana maiba na yung image ng mga Honda boys. Eh sa mga jazz, papi, ano tawag sa mga naka-jazz? Cutie. Cutie. Yan, mga jazz cutie lang kami. Cutie lang, cutie. What's up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys no, syempre sa panibagong video. Pass muna tayo sa mga 90s cars guys no. Shoot tayo ng modelo kasi ako personally gusto ko yung ganitong kotse, yung model na to kasi malakas yung tindig. So ito, pag nakita nyo ito sa daan, titignan nyo talaga guys no. Ayun, simulan natin yung vlog. Puntahan natin yung kotse guys. Let's go! Suliranin at bukutang sa akin tinutok, di umabuso. Kung anong sakin ay sakin, hindi nagpatuso. Lagi dudulo, liwas lang ang kadikit ng ulo at puso. Wala nagturo, ako na mismong bumatag sarili na tutok. Kaya wag Ito yung kotse na shoot natin guys no. So tawagin natin yung owner, si Boss Manu. Papi, kamusta? What's up mga kapatata? Yun oh. Nagkita rin tayo Paps, nakailang tambay na tayo. Mga tatlo. Tatlo na no. So, lagi kitang nakikita talaga. Laging sinasabi ko lang, uy, sirik dito. Balang araw, makikilala ko rin niya. Uy. Ito na nga, kwentuhan kami dito tungkol sa auto, no? Wild na wild yan Papi ah. Sakto lang. Nakita ko to dati sa Save More, dumaan ka. Kasi pares tayo ng area no. Oo. Ito yung nakikita ko sa car meet eh. Oo. Ba't ka naka Honda Jazz? Anong kwento niyan? Basically kasi, starting up as a car owner, laging gusto natin yung mga old school na mga 90s na Civic SIR, EG, EK. So kasi sobrang pogi talaga, di ba? Yun nga, kaya nga yung goal ko dito is form and function. Sinabi ko kanina kung bakit by God ko yung concept ko. Itong concept kasi na to inspired sa Kanjo Racers or yung event na Kanjo Zoku, which is sa Japan, yun yung mga outlaws na kumakarera. Yung Kanjo, nag-start talaga siya sa Bososokugang. Sila yung may mga wild na mga motor na mga kakaiba talaga yung build na out of this world talaga. Kumbaga, weird talaga. Kumbaga, dito sa Philippines, certainly hindi talaga ma-accept. Pero sa Japan, sobrang welcoming nila and yun nga, yung JDM culture dun talaga iba. So, yun yung gusto ko i-imply dito sa auto na to na parang something different or something new to consider dito sa car scene. Sobrang daming popoging jazz talaga. Sobrang dami kong idolo dyan. Ayun, shoutout sa TFC, tsaka sa Fit Pilipinas yan. Sobrang daming didiin dyan. Simulan natin sa goma. Nakikita ko lang yun sa mga movies eh, sa mga racing. Ngayon nakita ko na in real life. Kaya ganyan siya kasi iba talaga yung character kapag naka-highlight yung Yokohama or tsaka Advan or Yokohama or Honda Racing. Yun yung laging ginagamit ng mga truck racers sa Japan para ma-market yung product and ma-highlight yung item na ginagamit nila. Ang gulong ko dito is Yokohama Advan Fleva. Tamang trivia lang no, hindi ka pwedeng magganyan kapag, tama ba? Pag hindi ka mukhang racing, ganun. Parang hindi bagay no. Yes, actually kasi 'di ba sa isang car, pumipili muna tayo ng concept bago natin buuin. Kaya nga may mga tinatawag na rice car, yung mga ganyan. Pero yung rice kasi na term masyadong disgrace din sa Philippines, pero usually yung rice talaga sa Japan is ibang term. Ang rice builder or yung rice na tinatawag nila sa Japan, usually yun yung mga backyard builder. Yung mga kumukuha ng scrap from different places and then lalagay nila sa auto nila. Pero dito sa Philippines, pag sinabi mong rice or extra rice, chop suey build or yung mga kung ano-ano lang nilagay na abubot. Pero kasi sa Japan, ang culture ng Japan, knowing Japan, I've been there several times. Mas iba, mas weird, mas bago sa paningin, mas ina-appreciate ng tao. So kung makikita nyo yung mga wanggang, sobrang tataas ng wing, yung mga spoiler, mahaba yung mga, 'di ba? Pero well appreciated sa Japan. Advice ko lang sa mga nagsa-start mag-build up ng cars nila, pero huwag kayong matakot bumuo ng gusto nyong team dahil natatakot kayo sa sasabihin ng kapwa car enthusiast, okay? Ang tamang car enthusiast is makaka-appreciate ng kahit anong build or irerespeto yung build ng isa't isa. Sana mangyari dito sa car scene ng Pilipinas. Ganda ng sinabi mo Paps. Boboto kita sa sa pagiging presidente. Simulan natin sa kotse Paps oh. Okay. This is the Jazz GK. Model is 2019. Ito yung latest model and discontinued model na. Ito na po yung pinaka-last. Pero may mga iba pang Jazz 2020 model. Yun na yung mga parang hybrid type. Hindi na na-release din sa Philippines. So ito ang third gen, tama ba?
Yes, third gen. GE, GD. Tapos ito GK. GK. Bakit naman Jazz ang napili mo, Paps? Kasi syempre may mga, may mga FD. Ayun, Diba? so si Jazz kasi kaya ako siya binili, naka-experience na ako ng iba't ibang Honda, the Civic, FD, FB, SIR, EGEK na try na natin. Nung nakita ko si Jazz, hindi ko talaga siya una gusto. Honestly, gusto ko yung Brio na Gen 1. Sadly, nung bibili na ako ng Brio Gen 1, wala nang stock. Nag-jump in ako dito, considering lahat, spacious, fuel efficiency, engine niya maganda, body looks maganda. So, kumbaga all-in-one kumbaga binata car. Kahit sa mood dalhin, di ba? Lakas makabata. Kasi stock pa lang ng Jazz, talagang aggressive looking na eh. Wala ka nang kailangan ilagay eh. Ano ba meron sa front end natin? Ito, basically, ang mga nilagay natin dito is Jace Racing na carbon fiber hood. Tapos yung chin natin, nakuha ko yung looks niya sa Malaysia. Ganito usually yung mga chin na ginagamit sa mga truck. Pati sa Japan, yan rin yung usually ginagamit. Gusto ko nga siya maging aggressive looking. Tanong ko lang kasi sa Japan, Grace ang tawag sa city, di ba? Sa Jazz, fit na, di ba? Ayun. Tama ba? Itong mga kalaban ng mga Vitz, no? Kasabayan, parang ganun. Considering kasi subcompact, kapag sa car show kasi, subcompact, yes, same category sila. So sa harap guys to, makikita nyo dito, very aggressive looking kasi ito yung mga uso Paps, no? Hood tsaka fender ang kinakarbon, no? Yan, yung mga panda look natin. Ay, panda look ang tawag, no? Panda look. Ang goma natin is Yokohama Advan Fleva. It's 205/50 by 55. So, medyo maraming natatakot gumamit nito. Usually 50 lang. Natatakot sila mag-grab. Itong side profile natin, the usual stock pa rin, fenders lang. Then, syempre, nakagoma. Yun nga, naka-mugs. Side skirt natin, RS na rin yan. So, yun. Siguro dito papi yung tint natin, ano yung blue or green? Green. Bakit green? Kasi walang ni-release na blue na salamin sa Japan. Green na. Ito talaga nagpapa-wild dyan, Paps, ng spoiler, no? Not your usual Jazz talaga. Sa iba medyo eyesore talaga yung spoiler. Pero eto kasi masasabi ko is proper. Paano mo ba masasabi na proper yung isang spoiler? Unang-una sa looks. Halos lahat ng mismounted or maling mount ng spoiler, laging nakaganto. Okay? Laging nakaganon. Diba? Pataas. Pero parang normal, di ba? Kasi laging mismounted or mali talaga yung pagkakabit ng mga nagkakabit. Kailangan ang spoiler, ang use kasi nito is downforce. So kung nakaganon, ang hangin mo is Pataas. pataas. So walang mangyaring downforce. Kaya ito, pag ganyan, para sabay lang sa body. Sumapul dito, ito yung magtutulak pababa. So maganda yung air niya talaga. Hindi pa rin forma lang, Paps, no? Oo, form and function talaga. Yun yung ini-aim natin din sa Jazz. Silipin nga natin sa side view. Ito yung sinasabi ni Idol, oh. Di ba? So sa likod guys, mapapansin nyo sa Jazz, no? Ito yung sinasabi ko kanina na aggressive yung itsura, oh. H-Spec, papi, shoutout muna natin. Ayan, So, H-Spec Garage. So shoutout sa H-Spec Garage kay Hailey Saludes tsaka kay Pat Torres, yung partner natin dito sa auto na to. Sa likod, ano mga pinagbapalit natin dito? Walang pinalitan maliban dito, carbon, tapos gold emblem. Pero ang stock na ito, papi, silver, di ba? Okay. Tama. Pero magandang touch pala yung gold, no? Oo. Papi, pwede ba masilip yung trunk space na ito? Ito ang trunk space niya. Sobrang spacious. Ang laki pala, no? Okay, so ito, I have a story. Working horse ko to, just na to. Yun yung sa working horse, ito yung ginagamit ko for my daily work or daily errands araw-araw. So I own a fish shop. Kinakargahan ko to before ng 300 kilograms, no joke. Kinawawa ko siya. Pero sobrang trusted ko yung undercarriage niya, yung mga support system ng Jazz na to. Walang any problem na nangyari sa akin within the 3 years span bago ko siya i-decide i-build as a car show car. Sa mga nagbabalak kumuha ng Jazz, sobrang panalo nito. Tinalo pa yung naka-pick up ka. Pero syempre yung pick up mas mataas na yung weight na makakarga and open. Pero ito kung gusto niyo ng mga makakarga na private, hindi sitahin, malaki space, perfect na Sa perfect bagay. tong auto na to. Eh di papi, pag nag-grocery ka, mga 50k, ganun. Oh. Kasya dyan. Hindi lang bro. Ayun, Hindi diba? lang. Tignan natin to, Paps. Papakita ko sa inyo. Ay, pucha, ano yan? Ganyan siya kalaki. Eh di pasok di dito papi, roll cage mo, no, pag ganyan. Oo, pasok yan. Dalawang cabinet ang kasya dyan, pati isang kalan. Talaga? So interior papi, silipin natin. Oh, sige. Papi, napansin ko rito, hindi to heart ah. Oo. Usually kasi heart yan, di ba? Oo, yun.
Kasi sa mga di nakakalam ko na tawag dito, ito tawag nila dito is Chiricahua. Okay? Saan ba nanggaling yung Chiricahua? Paano nag-umpisa or paano siya na-imply sa auto? Dati, Basosokugang, nagnanakaw sila to sa mga parang MRT, yung mga train stations. Ay, okay. Yes, kasi nga outlaws sila, 'di ba? So mapasaway talaga sila. Ginagawa nila, ninanakaw nila tong mga to, and then ina-apply nila sa mga auto nila. Either nilalagay nila sa likod ng auto para pag nagdi-drift sumasayad, para may aesthetic, or nilalagay nila dito, hawakan talaga ng passenger side. So basically ito, knockout to. Hindi ka naman makapagpagawa nito kung wala kang train. Pero syempre si Papi binili yan. Hindi yan yan. Syempre. So binili ko to sa shoutout sa Cody's Garage yan kay Kuya LA. Pakita natin yung Chiricahua, Papi. Ayun o. Japan yan. So ano meron dito sa interior natin, Pops? So basically interior natin is all stock. Meron lang tayo ditong red stitch leather and carbon steering wheel. Jace Racing na shift knob. Naka-nift tayo na shift boot. Tapos ito mga aesthetic ng Japan. Ito iwas negative spirit. Ito naman i-invite ng luck. Papi, pwede ba umupo dyan? Yan, pasok. Silipin nga natin ang trunk, ang space ni Papi. Ang loob pala dito, no? Oo, grabe leg space dito. Ito mga Japan. Ito, wala talaga to sa stock. So nilagay ko tong map light na to. Shoutout kay Dwight Ramirez ng TFC. Tinunod na ako sa chop sa Japan. Kita nyo, may SOS pa. Pwede O kang, ano meron dyan? pwede kang tumawag kay Pwede kang tumawag sa... First person coloring, ganun. Oo. Papi, tanong ko lang, bakit, syempre, racing ka, bakit hindi ka naka-racing steering wheel? Ayun, so... Ayun nga, ang gusto ko talaga kasi dito sa Justco is form and function. Ayoko masacrifice yung mga usage ng car na to. Kasi matagal ang ginawang study ng mga engineer and mga developer ng car na to para ma-ensure nila na safe. This is safe for driving. Nandito yung airbag eh. And then, may nangyari na kasi sa aking case. Dati na binangga ako sa likod and then naka-seatbelt ako. Konti na lang yung gap, tatama ako dito. Syempre, ilang hours ang science na ginawa yan, Pops, no? R&D, Tsaka- matindi ang R&D yun. Diba? Kina-crash test talaga nila. So, ayun ang ayaw ko masacrifice. Pwede ba makita yung makina? Oo naman. So yung makina ni Papi, nakita ko kanina, wala namang masyadong binago dito, Pops, eh, no? Oo, wala. Konti lang. Unti lang. Silipin natin. Silipin natin. Sana wag sila mabigla. Anong mga meron dyan, Papi? Akala ko ba stock yan? Ayun, so basically ang ginawa natin dito is Jace Racing inspired. Sa mga nagsasabi bakit hindi ako mag straight Jace na concept, since maraming Jace, hindi ko kasi gusto talaga yung looks ng Jace na lahat. Kanya ang concept ko is outlaw. Gusto ko talaga maging different. White carbon yung tapet cover natin. Meron tayo ditong Jace Racing radiator cap, Jace Racing emblem, Jace Racing oil cap, mga Jace Racing sock. Yan, lahat yan galing kay Miss Lady Rio ng Jace Racing Philippines. Shoutout sa iyo, Miss Lady Rio. Maraming salamat. OG pala yan, Pops, no? OG. Sa mga hindi pa nakakilala kay Miss Lady, siya lagi yung mga nagja-judge ng mga big car show like B2B. Recently sa MOA, ito ang naging Best Honda Jazz. Times champion dito sa Philippine Car Show. So, 3 beses na to na Best Jazz. So, Pops, tanong ko, no? Kasi medyo wild, no? Parang ito yung mga nakikita ko sa mga PC builders, eh. Oo, yun. So, Anong meron dyan? ito, oil catch can. Okay, ito yung oil catch can galing Japan, Cusco. Ang galing rin kay Dwight Ramirez yan. Ito naman, gawa ng Thermalec. This is a dual loop air intake. Cold air intake, okay. Kung magtataka kayo bakit nasa likod, so parang nasa-sacrifice yung aesthetic. So kaya namin dyan nilagay yan sa likod para mag-catch ng cold air. Dito siya sa harap. Kung makikita mo yung vent dito, Ayun, no? kailangan mo ng inlet ng tube pa dito para makakatch ng cold air na manggagaling dito Sa grill. na grill. Okay? Okay. So, cut off na namin yung function dyan. Since mainit nga dito, nandito yung radiator and fan. Tama. Iba, binaypass namin, inilagay namin sa likod. Kasi Okay. yung iba, usually, dinidip yung intake sa ilalim para cold air intake pa rin. So, yun yung napag-decide na namin ng Thermalec shop. So, maraming salamat kay Kuya Jack, saka kay Gerald, yan. Tropa natin dyan sa Thermalec. Curious lang ako, no? Kasi, syempre, pag nagpalit ka na mga ganito, magkakaproblema ba yun sa box natin? Kasi, syempre, computer ng mga ganyan, eh, no? Okay. Usually, magkakaroon ng problema dito yung sensors lang, okay? So, kung hindi marunong yung gumagawa, is magkakaproblema ka talaga sa sensors. Pero since yung gumagawa natin is talagang mga race car builders, mga drift car builders,
they are well educated when it comes to this kind of machine. Alam mo naman ako, wala akong box, di ba? Yes. Palit lang ako ng palit kung anong gusto ko. Pero syempre pag mga ganitong Oh, ano guys, wag nyo lang ipapalitan, no? Yes. Wag nyo lang i-bolt on. That pinoprogram yung mga ganong pops, no? Tama. So sa mga modelo ng auto, nagre-rely na tayo ngayon sa computer box. Katulad nga nito, nung may ginawa dito, tinap namin sa computer box, chinek namin lahat, and everything is functional, everything is in good condition, walang problema at all. Talagang yung iba yung ano nito, iba yung sibat nito sa stock Jazz. Kahit stock engine siya, yung torque iba talaga. Close up look lang para sa makina ni Papi. Makikita nyo yung air intake. Double loop ups, no? Ayun, no? Dual loop air in. Dual loop. Ayun. Papi, tanong ko lang, kasi syempre mahaba na yung travel time nung air. Hindi ba nakaka-apekto yun? Yun nga, no, nakakatuwa yung tinanong ni Rich Potato sa atin kasi sobrang makakatulong sa knowledge nyo kung ano ba to, kung okay ba siya na ganito or hindi. Sinukat namin to bago namin gawin. Same ng sukat pag ganito, tsaka same ng sukat ng niloop namin. Okay. So basically, binend lang namin yung mga tubo. Siguro mamaya baka pwede Pwede, Paps, no? pakita sa kanila yung ano ba humatak to at ano ba yung difference at tunog ng engine kapag nasa loob ka. Iba, maririnig mo talaga humihigop to ng hangin. Eto guys, no, kung close up natin, puting carbon, Paps, no? Ano ang tawag dyan? Carbon Lodi. Carbon loading. So ito, hydro dip to. Okay, so marami nagsasabi kung ano ba siya, kung dry carbon. Hindi po, hydro dip lang. Hydro dip. Pero kung makikita nyo, Paps, ano mo, Ayun, no? lahat ng kanto, detalye niyan, walang mintis, lahat yan malinis, lahat yan carbon. Okay? Oo, no? Kahit itong mga to, sobrang hirap niyan kunin yung mga detalye. Okay, so shout out kay Paul na gumawa nito, Paul Hydrographic. Siya ang gumawa nito. Sobrang solid gumawa, sobrang linis. Gaano ba katipid yung Honda Jazz mo? Stock, this is running 15 kilometers per liter. Ngayon, nag-upgrade tayo ng mga kung ano-ano. This is running now from 10 to 11. Gusto mong bumilis, yan, sacrifice ka sa gas Ayun. consumption. Pero, not that much. Para sa mga gustong bumuo ng Honda Jazz, Papi, ano mabibigay mong advice? Ayun, sa mga nagbabalak dyan na nakastock pa din, tama na ang tulog, tama na ang naginip. Umpisahan nyo, one by one, okay? Hindi kailangan all out agad. Kaya tayo nagbibuild is, tandaan nyo, is for your own sake, para sa sarili natin. Araw-araw nakikita natin tong auto, ito yung magbibigay ligaya sa atin. Kaya nila, kapag hindi mo nilingon pabalik yung auto mo, hindi mo mahal yung auto mo. Papi, baka may gusto ko ibatiin. Shout out. Yun, so shoutout lang sa lahat ng tumutulong sa akin bumuo nito. Ang una, HPEC Garage. Siyempre, andyan ang Thermalec when it comes to pipe, intakes, Paul, Hydrographic. Shoutout sa Drytech Car Wash. May-ari is my brother, Joel Poniente. Maraming salamat. Da-drive na natin to. Oo, syempre. O, tara. Kailangan natin i-testing to. May experience mo. O, tama. Considering yung weight talaga niya is magaan eh. Pag pipili ka talaga ng auto, kailangan mo rin i-consider yung weight ratio. Kaya yung mga Civic na bago, mga Turbo RS, mabibigat talaga sa... Kasi parang mga Camry na yun, Paps, no? Oo. Ang laki na, no? Ang Sobrang laki. bigat ng kaha. Sobrang bigat pero di ba? Sobrang pogi naman talaga. Ang stunner din talaga siya pag lumapag. Parang Megatron na yung mukha, eh. Oo, talaga. Ibang-iba sa old model. Oo, Pero tama. Siyempre, hindi naluluma yung mga 90s Civic natin eh. Sobrang pogi pa din kahit anong gawin mo. Yun lang talaga, hindi na rin naiba yung label as sa mga Civic or sa mga Honda na lahat ng naka-Honda is fuckboy. Naku po, yari So, tayo dyan. Sana matapos na yun. No? Sana maiba na yung image ng mga Honda boys. Eh, sa mga Jazz, Papi, ano tawag sa mga naka-Jazz? Cutie. Cutie. Yan, mga jazz cutie lang kami. Cutie lang, cutie. Ayan, cutie. Daanin natin ang kuya natin. Yan. Siyempre, isko tayo, sabi niya.
Oo nga, ano? Oo, isko tayo. Ako, isko si Idol ah. Shoutout kay Boss Jazz. Shoutout na rin natin, Fast Fix Auto Works. Ayun, Ayun, parang going Thai concept si brother natin. Kasi Oo. X-bar na siya sa likod. ayun. Tapos yung pintura niya parang going Thai yan. Taylok, no?